may daga sa aking dibdib. Magandang umaga po sa ating lahat. Pinupuri ko ang Panginoon sa umagang ito, sa pagkakataon na binigay niya sa akin upang tumayo dito sa pulpito ng ating mga preachers ng Sunrise Christian Alliance Church. Talagang isang magandang opportunity ang pagkakataong ito na binigay sa akin ng Panginoon. Kaya ako po ay taus-pusong nagpapasalamat sa women ng Sunrise Christian Alliance Church sa pag-invite po ninyo sa akin. Talagang napakabuti ng ating Panginoon. Amen? Amen. Tama no, yung sinabi ni Ate Maru kanina, sabi ko, tama ba yung pinasok ko? Parang may sona sa, sa doon sa Commonwealth, no? Akala ko doon, no? Pero praise the Lord kasi talagang binibless ng Panginoon ang kanyang mga anak, ang kanyang gawain sa iglesia nito. So, sa oras na ito, tayo po ay mayroong theme na Gratitude in Action. So, gratitude in action. Kanina, salamat po sa pagbasa ng salita ng Panginoon na makikita sa 1 Thessalonians 5:18. No? Ulitin ko lang. Give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. So, kanina binasa ko yun. So, gratitude in action. So, let us take a look of some individuals or personalities na nandito po sa ating harapan. They have received and experienced gratitude in action sa buhay nila. No? Sa ginawa nilang mga achievements, sa mga naranasan nila sa buhay, sa mga accomplishments nila, sila ay pinayayaan or binless. No? Binigyan sila ng act of gratitude ng ating bayan. So number one, alam na alam natin po ngayon, no, yung tinatawag na napaka-popular, nakikita ba natin? Sobrang liit yata ang picture, no? Kilala po ba natin ang ating athlete or golden athlete na si Carlos Yulo. Yan. So talagang binigyan siya ng masipagabong palakpakan, hindi lang yun. Talagang pinarada siya. Ayan. And also, sino po yung next? Si Hailey Diaz. Sino pa makikita natin dyan? Si Manny Pacquiao. Sino pa? Si EJ Obiena and Ira Villegas. No? So, yan ay isang action or gratitude in action sa buhay nila. Naranasan nila. Naniniwala po ako na tayo din, no, ang bawat isa sa atin have already experienced gratitude or pasasalamat sa ating mga buhay. Tama po ba? Yes, sa maraming kaparaanan, no? Sa mga iba't ibang klase ng paraan, maliit man lang po o malaki, nakaranas tayo ng appreciation, ng gratitude, ng pasasalamat sa bawat magagandang bagay na ating ginawa. Amen po? Amen. Pero tayo po ay sumandaling manalangin bago tayo magpatuloy. Aming dakila at makapangyarihang Amang Diyos, kami po ay lumalapit sa inyong trono sa oras na ito. Ama, nagpapakumbaba ako sa iyong harapan. Lord, claiming that apart from you, Lord, I can do nothing. Wala ako kung wala ka sa buhay ko. Kaya sa oras na ito, Lord, I acknowledge the working power of your Holy Spirit in our midst this morning. Salamat po, Panginoon, sa napakasarap na oras at pagkakataon na binigay mo sa amin upang pagbulay-bulayan namin ang iyong banal at makapangyarihang salita ng Diyos. Salamat, Lord, sa buhay ng mga women na nandito sa oras na ito, Panginoon, na kung saan, Lord, they gave priority sa iyo, Panginoon, sa araw na ito. Tinabi ang mga bagay na pwedeng magbigay ng atensyon, na pwedeng paglaanan ng atensyon
connection. Subalit, Lord, salamat. Nandito kami, praising you, Lord, worshiping you in spirit and in truth. Salamat, Ama. Gabayan mo po kami at pinagkakaliwala namin ang oras na pagsasaluhan namin sa oras na ito. We commit all these things in the mighty name of our Lord Jesus Christ. Amen. Amen. Handa na po ba tayo sa isang oras na mensahe? Amen! Wow, amen ha? Amen po yun. Malakas na amen. Amen. So, gratitude in action. Okay? Gratitude in action. Ano nga po ba ang tunay na kahulugan ng gratitude? No? Ano ang ibig sabihin ito? This is how Merriam-Webster defined gratitude. It is the state of being grateful and thankful. So in other words, or sa Tagalog pa, pasasalamat. Sabihin nga po natin, pasasalamat. Amen, no? Pasasalamat or gratitude. Sa totoo lang po, minsan, it can be hard to portray, no? Napakahirap gampanan ang word na gratitude or pasasalamat. Napakahirap i-practice sa ating araw-araw na buhay or pamumuhay, especially kapag tayo ay pagod na, kapag tayo ay wala sa kondisyon, wala sa mood, may sakit, matamlay, or tumaranas ng mga iba't ibang klase ng challenges or pagsubok sa buhay. So, ganun po ang nangyayari minsan. Ngunit, sabi nga po, gratitude is a powerful virtue that can transform our lives. Naniniwala po ba tayo? That helping us to see the good even in difficult situations. Ang pasasalamat ay isang makapangyarihang kabutihan. No? Makapangyarihang kabutihan na pwedeng bumago ng ating buhay. Tinutulungan tayo na makita ang mabuting side kahit sa mahirap na sitwasyon ng ating buhay o nararanasan. Kagaya po ng sinabi sa 1 Thessalonians 5:18 kanina, no? Sabi, give thanks in all circumstances, for this is God's will for you in Christ Jesus. Magpasalamat kayo sa lahat ng pagkakataon dahil ito ang kalooban ng Diyos para sa iyo mula kay Kristo Jesus. Mga kapatid, the Bible teaches us much about thankfulness and the importance of thanksgiving or thanking God sa lahat po ng ginawa niya at sa mga bagay na gagawin pa niya sa ating buhay. The Bible also is full of characters, no? Mga Bible characters na kung saan ay naging magandang halimbawa when it comes to gratitude or pasasalamat, no? From Genesis up to marami, no? Genesis, Exodus, Leviticus, Old Testament and New Testament. Talagang marami tayong mababasa as we read the Bible. Talagang mamimit natin ang iba-ibang mga character sa Bible na nagpapakita ng kanilang gratitude or pasasalamat. Kanino? Sa ating Panginoon. Na kahit na sa mga challenges, mga sirkumstansya na kanilang nararanasan or naranasan, hindi nawala ang kanilang gratitude towards God or ang kanilang pasasalamat. Sino-sino po ba sila? Napakarami po nila, no? Talagang kung isa-isayin po natin, talagang aabot tayo, hindi lang isang oras, 2 oras o higit pa. Pero sa umagang ito, bibigyan lamang po natin ng pansin ng 4, no? 4 na characters in the Bible who have shown their gratitude or pasasalamat sa kanilang buhay na Diyos. Number 1 is Joseph. Yan. Joseph from slavery to ruler. A heart of gratitude. Naniniwala ako, lalo na yung mga Sunday school teachers, hindi lang Sunday school teachers, lahat tayo ng mga Kristiyano na nagbabasa ng salita ng Diyos ay familiar, di ba? Sa Bible character na ito na si Joseph. Kikita natin ang kanya pong buhay from Genesis chapters 37 to 50. So hindi na natin babasahin, talagang aabot tayo ng pero kinuha ko lang
kanyang nangyari sa kanyang buhay. So sabi nga, Joseph's story is a powerful example of gratitude and greatness in the Bible. Sa kabila po ng maraming pagsubok, kasama na dito ang ibinenta siya ng kanyang mga kapatid, di po ba? Hanggang siya ay naging slave or, ano tawag niyan? Bilang naging alipin, yes, sa ibang bayan or ibang lugar. Hindi nawala sa paningin at kaisipan ni Joseph ang katapatan at mataas na kapangyarihan ng Diyos sa kanyang buhay. Amen? Amen. Amen. Kaya po kaya? Kaya natin yun? Amen. Isa po malakas na amen. Amen. Oh, grabe. Grabing experience ang nangyari kay Joseph. Pero hindi nawala ang pagtutuon ng kanyang mga mata sa kabutihan ng Diyos. He consistently displayed a grateful heart, recognizing that God was with him in every situation. Na hindi siya pinabayaan, hindi siya kahit sabihin natin, kumbaga, hindi nawala ang Diyos sa kanyang buhay. Nagpatuloy po si Joseph na pagpalain ang mga nasa palibot niya na may pasasalamat, including his fellow prisoners and the Pharaoh of Egypt. Na dumating sa time na na-impress, no, ang paraon at siya sa kanyang magandang character, no, ng kanyang pagiging mapagpasalamat sa kabila ng kanyang mahirap na sitwasyon. Siya ay ginawang gobernador ng Egypto. So Joseph's journey demonstrates how gratitude can influence our actions. Naniniwala po ba tayo? And shape our destiny. Sa pagkakilala natin, sa pagkilos ng kamay ng Diyos sa buhay natin at patuloy na may pagpapasalamat sa ating puso, makakayanan po natin mapagtagumpayan kahit ang pinakamahirap na challenge or mga challenges or pagsubok na nararanasan sa ating buhay. No? Mararanasan natin ang hindi masukat na biyaya ng Diyos sa ating buhay. Ganon ang naranasan ni Joseph. Dahil sa kanyang mapagpasalamat na puso, kabila ng lahat ng kanyang mga naranasan, ito ang nagdala sa kanya sa tagumpay. Amen po. Amen. Amen. Number 2 po, tingnan natin ang pangalawang Bible character, si Ruth. Yan, a story of loyalty and thankfulness. Okay, yan. So makikita natin ito sa Ruth chapters 1 to 4. So naniniwala ako, mga kababaihan, di ko ba? Very familiar na tayo sa buhay ni Ruth kasi ilang beses din siyang na-share, naging topic natin sa Women Convention, di ko ba? So yun, makita natin dito, isa sa pinaka-inspiring stories of thankfulness sa Bible, ang kwento ni Ruth. Yan, sa chapters 1 to 4. Pagkatapos mamatay ng kanyang asawa, pagkatapos mamatay ng kanyang asawa ng kanyang kapatid ng kanyang asawa, parang brother-in-law po niya, no? At pagkatapos din mamatay ng kanyang biyenang lalaki, pinili ni Ruth na manatili sa poder ni Naomi na kanyang biyenan, kaysa umuwi sa kanyang sariling tahanan o bayan. Wow! Very, challenging na sitwasyon. Hindi mo na kamag-anak eh. Diba? So may pagkakataon ka nang bumalik sa iyong sariling pamilya, sa iyong sariling tahanan. Ngunit siya ay nangakong mananatiling kasama ni Naomi or ni Noemi. Sabi nga po sa Ruth chapter 1 verse 16, "Your people will be my people and your God will be my God." Ang iyong mga tao ay aking magiging tao at ang iyong Diyos ay aking magiging Diyos. Ganon ang sinumpaan niyang pangako, no? Nag-promise siya. So ang decision po ni Ruth na manatiling kasama si Naomi, isa
ganung action niya or character na magstay kay Ruth, hindi lang nagpamalas ng pagiging katapatan or pagiging tapat, kundi ng malalim na pasasalamat sa kabutihang loob na ipinakita ni Naomi sa kanya. Ganun po ang naging action niya, no? Gratitude in action na ginawa ni Ruth towards Naomi. Sa kabila po ng mga hinarap na mga pagsubok bilang isang balo, bilang isang widow, si Ruth ay hindi bumigay. No? Hindi po siya nagpadala sa kapaitan ng buhay. No? Talagang naranasan ang pait ng buhay eh. Namatayan siya ng asawa, naging widow siya, or ang pagiging desperado. Hindi siya doon nag-claim, no? Hindi siya doon nanatili. Bagkus, ay pinili niyang magsikap, pinili niyang kumayod, pinili niyang maging magsipag para sa paghahanap buhay para sa kanila ni Naomi. Through her gratitude towards Naomi, Ruth was eventually blessed with husband Boaz. No, dahil sa kanyang kabutihan, sa kanyang pasasalamat, sa kanyang gratitude kay Naomi, binlessed siya ng isang asawa. No? Isang mabait na asawa na nagpakita sa kanya ng kabaitan, nagpakita sa kanya ng respeto. Siya ay si Boaz. So kinilala ni Boaz ang katapatan ni Ruth na makikita sa Ruth chapter 2, verse 11. Ganito po ang sabi ni Boaz. Nabalitaan ko ang lahat na ginawa mo sa iyong biyenan mula nang mamatay ang iyong asawa. Alam ko rin na iniwan mo ang iyong mga magulang at sariling bayan upang manirahan sa isang lugar na wala kang kakilala. So yun ang sinabi sa kanya ni Boaz. So ang magpapasalamat or mapagpasalamat na puso ni Ruth ay nagdala sa kanya sa hindi inaasahang biyaya o pagpapala. Kasama na dito ang maunlad na buhay, may asawa po niya. So talagang package ang blessing sa kanya ng Diyos. So ang kwento ni Ruth ay nagbigay sa atin sa oras na ito ng inspirasyon to cultivate gratitude or pagpapasalamat po sa ating puso. Kahit sa pinaka-challenging na circumstances, magtiwala sa Diyos na gamitin ang ating pagiging mapagpasalamat na puso upang mabago ang ating buhay. Amen po? Amen. So kahit anong mga circumstansya ang ating mga nararanasan, so gamitin po natin ito na mag-lead sa atin na tayo ay magpapasalamat sa ating buhay na Diyos. Dahil ito ay magdadala sa atin na sa buhay o sa biyaya, pagpapala na hindi natin sukat akalain. No? Hindi natin kayang sukatin ang biyaya at pagpapala ng Panginoon. Ganun, sabi nga, ka-powerful ang virtue or pasasalamat kung ito ay nananatili sa ating puso. Number 3 po ay si David or King David, a heart after God's own, sabi. Filled with gratitude. Yan, makikita po natin. Karamihan, no, makikita natin halos sa Book of Psalms, no, sa awit. Pero, tingnan din natin sa chapter 34. Ayan, halos makikita natin sa buong Psalm ang mapagpasalamat na puso ni King David. So sa Bible, kaunti lamang po ang mga characters na nagpakita na may puso na puno ng gratitude or pasasalamat sa Diyos, kagaya ni David. Talagang masinsin, no? Yung talagang hindi masukat, walang pwedeng, kukunti lang ang pwedeng ikumpara kay David when it comes to his gratitude or pasasalamat towards God. So kabila po ng maraming mga pagsubok na naranasan ni David sa kanyang buhay, ang hindi natitinag na pasasalamat o mapagpasalamat na puso niya ang isa sa pinakamagandang katangian
meron si David. As a warrior, as a king, and a psalmist, David's songs of thanksgiving showcase his deep reverence for God and serve as an inspiration to many. So ito po ang nagpapakita, no, ng malalim, ang kanyang malalim na paggalang, reverence niya, malalim na pasasalamat, no? Ang taus-pusong pasasalamat niya kay sa Diyos ang nagbigay sa atin ng inspirasyon sa ating lahat, no? At sa mga iba pang naging kasama niya nung time ng Old Testament. Ang pagiging mapagpasalamat ni David ay hindi lang nagpapakita ng kanyang paggalang sa Diyos, kundi ito po ay reflection ng kanyang malalim na relasyon sa Diyos. So kung ang isang Kristiyano po ay malalim ang kanyang relasyon sa Panginoon, talagang hindi mo kayang i-control ang kanyang mapagpasalamat na puso, no? Bigla na lang talagang lalabas sa kanyang labi, sa kanyang bibig, ang pasasalamat sa Diyos at sa ibang tao kung siya ay may malalim na relasyon sa Panginoon. Kung siya ay nasa presensya ng Panginoon. So ito rin po, mga kapatid, ay nagdulot ng magandang relasyon niya sa ibang tao. Ang kanyang pagiging mapagpasalamat sa Diyos ay nasalin sa pagiging mabuting loob at kabaitan sa tao sa paligid niya. So ang pagiging thankfulness natin, no, ang pagiging mapagpasalamat po natin pala ay maglilid din ng kabutihan, no? Mag-share din. Hindi natin mamamalayan na kabutihan na ang ginagawa natin sa ating mga kapwa. Dahil punong-puno po ang ating puso ng gratitude, ng pasasalamat sa ating Diyos. So in 2 Samuel po, chapter 9, makikita natin doon, si David ay nagpakita ng kabutihan at kabaitan kay Mephibosheth. Si Mephibosheth po ay anak ni Jonathan, di ba? Ang kanyang matalik na kaibigan, na apo naman ng kanyang matalik, o hindi, talagang kaaway, no? Di ba? Si Saul. Si Saul na nagpahapon, nagpahanap sa kanya, nagpapapatay, talagang ginawan siya ng hindi maganda. Pero ang kanyang pangako kay Jonathan, nung mamatay si Jonathan, sabi niya, aalagaan ko ang iyong anak na si Mephibosheth. Si Mephibosheth ay isang lumpo na bata. So ipinakita niya, dahil nag-uumapaw ang kanyang pasasalamat, hindi niya tinignan ang ginawa ng lolo ni Mephibosheth sa kanya. Instead, pinalitan niya, sinuklian po niya ito ng magandang action or gratitude sa buhay ng batang si Mephibosheth. So David's life serves as a testament to the transformative power of gratitude. Ito po ay nagpapabago, no? Nakapagpapabago. Ang pasasalamat ay nakapagpapabago ng ating attitude, no? Sa ibang tao. So sa pagbubulay-bulay niya sa kabutihan ng Diyos, di po ba, isa siyang tawag dito, shepherd, no, ng mga tupa. So every time na nagpapasto siya, talagang wala siyang ibang ginawa. Kaya nasulat niya ang maraming awitin sa Psalms, no? Talagang binubulay-bulay niya ang kabutihan ng Diyos. Nasulat niya through songs ang kabutihan, katapatan ng Panginoon. So isa ito sa naging gratitude niya in action towards God. Ang pagsulat niya po ng kanyang mga awitin na may pasasalamat. So David was able to cultivate a heart after God's own. Kaya tinawag siyang a heart after God's own, no? Talagang siya, kumbaga, ang malapit, no? Napakalapit ng puso niya sa Panginoon. Ganon din ang Panginoon sa kanya. So as we reflect po on David's example, nawa mga kapatid, tayo rin po ay ma-inspire, no? To cultivate a grateful heart sa ating buhay. At patuloy po natin ma-express
Ang ating pasasalamat, una, sa Diyos, pangalawa, sa mga taong nakapaligid sa atin. Number 4, yan, last. Number 4, Mary Magdalene, a life changed by thankfulness. Sa Luke chapter 8, verse 1 to 2. Kung familiar po tayo sa buhay ni Mary Magdalene, si Mary Magdalene ay isa sa mahalagang tao sa New Testament. Bakit? Dahil isa siya sa pinakaunang nakasaksi sa muling pagkabuhay ni Jesus Christ. Noong si Jesus po ay nag-resurrect, muling nabuhay. Pero bago yung sandaling yon, si Mary Magdalene ay mayroong malalim or mabigat at madilim na nakaraan. Dahil siya po ay, di ba? Nasapian siya ng 7 demons, Pero hindi yun naging hadlang. Ngunit nagbago ang kanyang buhay noong masumpungan niya si Jesus na anak ng Diyos bilang personal Lord and Savior niya. Kaya ganoon na lamang po ang pasasalamat ni Mary Magdalene, Nag-umapaw ang kanyang pasasalamat, ang kanyang puso sa pasasalamat. At siya ay naging isa sa mga loyal po na tagasunod ni Jesus. Naging loyal na follower ni Jesus Christ na kung saan ay patuloy siyang nagpasalamat sa kaligtasan na kanyang natanggap. Ang kwento po ni Mary Magdalene ay isang matibay din na patotoo ng tunay na mapagpasalamat na puso. At ito ay may kakayanang magpabago ng saloobin. Nauunawaan niya ang tunay na kagalakan sa pagkakilala niya sa Diyos at siya ay nagkaroon ng kagustuhan na ibalita ang mabuting balita sa iba. Nung nasumpungan niya si Jesus Christ, hindi lang siya nagstay sa kanyang lugar. Pagkos siya po ay humayo, ipinamalita niya kung ano ang kanyang nasaksihan. Ipinamalita niya ang magandang balita o ang magandang naranasan niya sa buhay ni Jesus Christ. So yun, nag-lead sa kanya ang kanyang mapagpasalamat na puso. So nawa tayo din po sa mensahe ito, sa buhay ni Mary Magdalene, ipinakita rin niya na ang kaligtasan ay hindi nalilimita sa isang tao lang. Kundi, sabi nga, ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang tanong, amen, Ang kaligtasan ay para sa lahat. Ang tanong po, kontento na lang po ba tayo na tayo lang ang merong kaligtasan? Hindi po, di ba? So nawa, ito po ang time na tayo rin ay humayo. Let us bear in our mind that salvation is for everyone. Na hindi natin sasarilinin ang kaligtasan. So, ipamalita natin, ibahagi natin sa iba. At ito po ay, kung meron tayong pusong mapagpasalamat, it will lead us to that act of gratitude. So mga kapatid, naniniwala po tayo that showing and expressing gratitude or pasasalamat ay may mga benepisyo. Naniniwala po ba tayo na ang pagpapakita ng ating gratitude, ng ating pasasalamat ay may mga benepisyo para sa atin? Amen. So, kanakayin natin ng mabilis lang, Merong mga benefits of an attitude of gratitude or giving thanks to God, Mayroong mga benepisyo. Ano-ano kaya po ang mga benepisyo nito? Akala natin, tapos na kasi 4 yun. Pero madali lang. Number 1, gratitude glorifies God. Naniniwala po ba tayo? Ang pagpapasalamat ay nagbibigay lugod o walhati sa ating Panginoon. Amen? Amen. So ano pa pong gagawin natin? Nawa, maging mapagpasalamat. Nawa, magkaroon tayo ng patuloy na pusong mapagpasalamat. Because it glorifies God. Nagbibigay walhati sa ating Panginoon. Number 2, gratitude helps us see God. Ang pagpapasalamat, binubuksan po nito ang ating espiritu
spiritual na mata na makita natin ang pagkilos ng Diyos sa ating buhay. Hindi po ba? Pag nakikita natin kumikilos si Lord sa ating buhay, meron tayong pagpapasalamat sa Kanya. And number 3, gratitude puts us in God's will. No? Kapag tayo po ay may pusong mapagpasalamat, hindi tayo nalalayo sa kalooban ng Diyos. Amen? Amen. So gratitude also brings peace. Ang kapayapaan din po pala ay nagdudulot ng, ang gratitude or pagpapasalamat ay nagdudulot din ng kapayapaan sa ating puso. Nagkakaroon tayo ng payapang puso when we give praise to God, when we adore Him, when we glorify our Heavenly Father. So gratitude draws us to God din po. Sa ating pasasalamat, lalo po tayong lumalalim, no? Sa ating paglapit at pananampalataya sa ating Panginoon. Sa ating paglapit sa Panginoon, lalo din po tayong lumalalim at napapalapit sa presensya ng Diyos. Amen? Amen. And also, gratitude brings contentment. No? Ang pagpapasalamat ay nagdudulot ng pagiging kontento sa buhay. Hindi na po natin iisipin yung mga wala sa atin. No? Pinagpapasalamat natin kung ano yung meron po tayo. Diba? Sabi nga po doon sa awit, sa hymn, sabi doon, count your blessings, name them one by one, and you will be surprised what the Lord has done. Bilangin mo ang iyong mga pagpapala at ikaw ay masusurpresa kung ano ang mga nasa kamay natin. Instead of counting yung mga loss, instead of counting po, bilangin yung mga nawala, yung mga bagay na wala na sa atin, bilangin natin yung pagpapala ng Diyos sa atin. So, nagbibigay siya ng kontento, pagiging kontento. No? Nagdudulot din ng kaligayahan. And also, gratitude deepens faith. Naniniwala po ba tayo? Na ang pagpapasalamat ay pinapalalim po ang ating pananampalataya. And also, gratitude leads to joy. Ang pagpapasalamat natin sa Diyos ay nagdadala sa atin ng kagalakan, no? Ng malalim at tunay na kagalakan. And also gratitude, ito, tandaan po natin, resist or refuse Satan's lies. Maraming mga kasinungalingan si Satan sa ating mga Kristiyano. No? Lalo na pag nasa struggles tayo. Lalo na tayo mga nanay, kapag maraming mga pagsubok, sabihin niya, ay, ganyan ka na lang. Ay, talagang hindi, talagang ganyan, naghihirap ka, or lahat ng mga negatibong bagay na sumasagi po sa ating mga isipan, lahat po yun ay kasinungalingan ni Satan. Even when we read the Bible, kapag, di ba, minsan maglalaan tayo ng oras ng ating devotional, ang dami mo pang gagawin. Huwag na muna yan. Priority mo na to. Di ba? Malilate ka na. Huwag ka na mag-pray. Huwag ka na magbasa ng Bible. Or, sasakit na ang ulo mo dyan. Lahat po yan ay kasinungalingan ng kaaway. Kaya mga kapatid, let us resist. Labanan po natin ang mga ganitong kasinungalingan ng kaaway sa pamamagitan ng ating gratitude or pasasalamat sa Diyos. Amen? Amen. So gratitude also help us live in the present. No? Tinutulungan ang pagiging mapagpasalamat, tinutulungan po tayo na mabuhay sa present na sitwasyon natin. Hindi yung nakaraan, ay gusto ko, darating ang araw, ganito, ganyan, no? Marami tayong mga iniisip na bagay na pwedeng mag-distract sa ating relasyon sa Panginoon. Pero, sabi nga, when we praise God, when we give gratitude to God, tinutulungan tayong mamuhay ng may focus sa ating Panginoon. Amen po? Amen, no? Nawawala ang panghihinayang natin sa mga bagay-bagay. And also last, gratitude is a testimony. Di ba? Ang pagpapasalamat ay isang testimony
testimonya ng katapatan at kabutihan ng Diyos sa ating buhay. Kaya sabi nga po, every time na meron tayong pagkakataon to praise the Lord, not only sa ating personal devotion, sa ating ganitong fellowship, sa ating mga prayer meeting, sa ating mga women fellowship, huwag po nating bigyan ng daan ang kaaway na hindi makapagpasalamat sa Diyos. Dahil ang ating pagpapasalamat po ay nagsisilbing testimonya ng kabutihan at katapatan ng Panginoon sa ating buhay. Ayaw po ba natin i-declare sa ating buhay na ang Diyos ay mabuti, na ang ating Diyos ay matatag? Hindi po, di ba? Ayaw natin gano'n na hindi i-declare. So let us always give praise sa Panginoon. Palagi po tayong magpasalamat. Ibigay natin ang mataas na gratitude, pasasalamat sa Panginoon every time na meron tayong pagkakataon. Siguro po sa ating mga prayer meeting, lahat na mag-uunahan na sa ating pasasalamat, di ba? Minsan, guilty rin po ako dyan. Ano ba pwede kong ipagpasalamat? Parang nag-iisip tayo, di ba? Parang wala. Pero di ba, sabi ng awitin kanina, count your blessings, name them one by one. At ikaw ay masusurprise kung ano ang ginawa ng Diyos. Mula maliit, malaki, yan po ay biyaya at pagpapala ng Panginoon sa atin. Kaya dapat natin ibigay ang mataas na pasasalamat sa Panginoon. So mga kapatid, ito po ay mga paalala sa atin ng Panginoon. So my dear women of God, kamusta po tayo? Kamusta po ang present na sitwasyon natin ngayon towards our Heavenly Father? Niyayakap po ba natin ang gratitude, ang pagiging mapagpasalamat sa ating araw-araw na buhay? Kamusta po ang ating pakikitungo sa ating mga pamilya? Meron po ba tayong sa ating pamilya, sa ating loved ones, no? Sa ating pamilya, nandiyan ang ating asawa, ating mga anak, no? Ating mga apo, ating biyenan, ang ating biyenan, ating magulang, no? Gaano po tayo nagpapasalamat sa kanila? Have we ever expressed yung gratitude or pagpapasalamat natin sa kanila ng simpleng salamat? Salamat po. Madalas, di po ba, ang simpleng salamat ay nakakalimutan natin. No? Ako, guilty rin po ako dyan. Minsan, tutusan ko yung anak ko. Tapos, babalik siya. Sumunod siya, no? Ang tagal niya sa harap ko, yes na. Walang thank you. Diba, no? Talagang guilty means many times, madalas. Pero, ang simpleng pasasalamat ay nagbibigay ng kagalakan sa puso ng mga taong nakapaligid sa atin. So, nawa po mga kapatid, ito po ay magbibigay ng encouragement sa atin. Naniniwala ako, nandyan na po sa ating mga puso, di ba? Ang gratitude or mapagpasalamat, hayaan lang po natin na i-cultivate ito ng Panginoon sa ating mga buhay, sa ating mga puso. Hindi lang sa ating loved ones. Oops, hindi lang doon. Hindi lang nakapapasok doon sa boundary na yun. Walang boundary. Sa church members, sa ating workplace. No? Minsan, kapag medyo nasa superior na tayo, no? Nasa leadership or whatever, parang mahirap nang bigkasin ang salamat. Tama po, no? Minsan. Pero, sabi nga, kailangan yakapin po natin ang word na ito, ang gratitude. Alin po ang madalas nating nakikita, no? Kaya bakit minsan napakahirap nating magpasalamat? Or bakit napakahirap nating magbigay ng gratitude sa mga taong nakapalibot sa atin? Dahil kadalasan, ano ang nakikita natin? Mistakes. Yun, tama, Teacher Joy. Mga kamalian, di po ba? Mga kamaliang nagawa niya, mga hindi magandang nagawa niya, yun na lang, talagang binibilang natin. Na, ano ka na, namumuro na to. Yan, namumuro ka na. So, kaya talagang ang hirap i-release
mabuti or nabigyan tayo ng pabor. So, minsan, gano'n ang nangyayari. Madalas, natatapunan ng isang pagkakamali ang maraming kagandahan o kabutihang loob ng isang tao. Kaya nawawala po ang gratitude or pasasalamat sa ating puso. Kamusta naman po ang ating pakikiugnayan sa ating Diyos? Ang ating pagiging thankful. Thankful po ba tayo sa Diyos sa maraming bagay na nangyayari o naranasan natin sa ating buhay? Paano natin ipinakita ang gratitude or ipinapakita ang ating pasasalamat sa ating buhay na Diyos? Sabi nga po sa mensahe, yun nga, no, yung kanina, paulit-ulit ko lang itong binabanggit. Kasi talagang ito ang magdadala sa atin ng pagpapasalamat sa Panginoon. Kailangan talaga na i-remind natin ang ating sarili na bilangin, no? Kung hirap tayong magpasalamat sa Panginoon, sige, bilangin natin yung mga pagpapala niya sa atin. Bilangin natin kung ano yung mga ginawang kabutihan ng Panginoon sa atin. So ngayon lamang po, no, pag-gising natin sa umaga, thank you, Lord. Kasi buhay ako. Thank you, Lord, sa libreng hangin. Thank you, Lord. Marami. Kaya totoo po yun, if we name them one by one, yung mga blessing na ipinagkaloob ng Lord sa atin, hindi tayo mawawalan ng gratitude or pasasalamat sa ating mga puso. So mga kapatid, let us continue to give our full gratitude in action sa ating buhay na Diyos at sa mga taong nakapaligid po sa atin. So tayo pong lahat ay yumuko sa oras na ito. Mga kapatid, let us pause for a moment po at isipin natin ng mga tao na dapat po nating bigyan ng gratitude or simpleng salamat na binabaliwala natin sa kabutihan na nagawa nila para sa atin. Huwag man natin kailangang hintayin darating ang last na pagkakataon. Huli na ang lahat. This is the right time na sa paglabas po natin sa loob ng simbahang ito, let us exercise and embrace the attitude of being grateful sa mga tao na nagkakalina sa atin. Isipin po natin, hilingin natin ang tulong ng Panginoon na makakayanan natin gawin ang mga bagay. And of course, above all, ano at paano mo ipinapakita ang gratitude in action, pasasalamat sa ating Panginoong Diyos sa pagkilos niya sa ating buhay, sa katapatan, sa kabutihan niya sa iyong buhay. Kapatid, this is the right time po na pwede mong i-offer ang iyong buhay sa kaparaanan na may ipapakita mo ang iyong lubos-pusong pasasalamat sa iyo. Opo, aming dakila at makapangyarihang Ama, maraming salamat po, Panginoong Diyos, sa umaga nito. Lord, lahat po kami, walang exempted, Lord, sa oras na ito, ay china-challenge mo, Lord, to embrace gratitude in action sa aming mga buhay. Na mula ngayon, Lord, hindi namin isasangtabi ang salitang salamat sa mga taong nakapalibot sa amin. So that, Lord, we will be a blessing. Maging kaming daluyan ng biyaya at pagpapala sa mga tao ito. At higit sa lahat, Ama, sa iyo po, tulungan kami, Lord, to always express our gratitude, ang aming taus-pusong pasasalamat sa iyong kabutihan, sa iyong ginawa, sa krus ng Kalbaryo. Lord, you have given us the gift of salvation, Panginoon. Kaya salamat, Lord.
Kaya na-enjoy po namin ang buhay namin bilang Kristiyano sa panahon ito, Lord. Dahil Ikaw ay nasa buhay namin. So tulungan mo kami, Lord, to commit our lives. Ipagkatiwala namin ang aming buhay sa inyo, sa aming paglilingkod sa inyo, Panginoon, sa iba't ibang kaparaan bilang aksyon ng aming pasasalamat sa inyo. Pinagkakatiwala po namin ang lahat ng ito in the mighty name of Jesus. Bless each one, Lord. Pagpalain mo ang iyong mga anak na nandito sa oras na ito. Even those women na hindi po namin nakasama. We commit all these things in the mighty name of Jesus. Amen and amen. God bless us all.